Sa paglalakbay natin sa mundong ito, ang mga larawan ay hindi lamang mga kuhang imahe. Sila'y mga pinto sa nakaraan, mga tanawin sa kasalukuyan, mga bintana sa hinaharap, at mga patotoo ng ating pinagdaanan. Sa makabagong panahon, lahat ng natatanaw ng ating mga mata ay sumasalamin sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya at modernisasyon. Isa lang ang tanong, napag-iwanan na nga ba ang wooden lamination o talagang namatay na lang ang kultura nito? Dito sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, natagpuan namin si Tatay Wilfredo, 67 gulang, na halos 44 na taon nang gumagawa ng wooden lamination dito sa Pilipinas. Ako si ang pangalan ko talaga si Wilfredo Daing. Galing ng San Jose Occidental, Mindoro, yan. Opo. Ano po yung tawag sa trabaho na na ganito po, tay? Wood lamination. Wood lamination. So, kung susumahin nyo, tay, ilang taon na po kayo na na gumagawa nito? Naku, nasa 44 na yata. 44 years na po. Oo. So, sa 44 years na po na 42. yun, kung iisipin nyo po, ano na po yung parang mga naipundar nyo, kung meron man po? Wala, mahirap din tong trabaho namin. Opo. Maliit lang ang tubo. Ang pinaka napundar ko lang sa pamilya. 6 na anak ko, 5 ang napatapos ko. Dahil po dito sa wood lamination. Dahil dito sa lamination, maliit lang ang tubo ko. Hindi ako naghahangad na malaki. Basta ang gusto ko lang, may trabaho ako. Oh. Ngayon makikita natin kung paano nga ba yung proseso ng paggawa ni tatay ng wooden lamination. So first time, no, hindi na kayo, parang hindi kayo yung mismong nagpiprint na tay. Hindi. Dapat picture talaga nila. Sa mga ganitong klaseng kalaking kahoy tay, magkano po yung sinisili niyo? Ito, Opo. 120. 120. 120 pa ganito. Ano pong sukat to yung eksakto to? 8R ito, 8 by 10. 8 by 10. Kamura tayo, no? Kasi kapag bibili ka ng ganyang print, papaprint mo, magkano yan? 300. Ayan, Kasi ito, tinan mo. napakatibay po. Mano-mano lahat yan. Puro talaga tayo na na hindi lang trabaho, kundi may pagmamahal din. Oo. Tapos, sino po yung parang nagturo sa inyo na Yung asawa ng tiyahin ko, na Bicolano, kwento sa amin noon, galing daw to sa sa Japan. Syempre, sikat po talaga tong wood lamination kasi kahit kami po mismong mga estudyante, marami po kaming mga ganito sa bahay. Ano po yung parang taon kung saan talaga to, parang peak season niya, yung marami po sa inyo nagpapagawa? 1980. Umpisa ng 85 siguro hanggang 2000. Talaga ang halos palengke ang lamination kung sa kasi marami kami dito. Lahat yan, hanggang sa karsada yan, may nakabilad na diploma, litrato. Nung dumating ang panahon na mga 2000 na, wala na, pabagsak na yung kuha namin. Yung po? Yung, kumbaga sa pahina na yung trabaho namin. Kasi dumating na yung yung mga frame ng China. Opo. Tapos yung computer, dumating na. Opo. Yung mga photo supply na lalo sa Quiapo, yung mga photo supply doon, Opo. wala na mga photography. Kasi ang mga tao may may sariling cellphone doon na kinukuha. Hindi na talaga nila Hindi na nagpapalitrato sa bihira na lang sa photographer. Pagkatapos ipiprint na lang nila sa computer. Opo. Kaya malaking kawalan sa amin. Huli sa mga katanungan ko sa inyo. Hindi naman po sa hinihiling ko namin. Pero kung tawag dito, makakita man kayo ng mas malaking kita ngayon sa edad nyo. Sa tingin nyo, pagpapalit nyo pa ba yung paggawa ng ganito? Yung malaking pasalamat ko dito Opo. sa trabaho ko na ito. Pasalamat ako natutunan ko ito. Kasi itong
itong trabaho na ito, tulang nagpuan sa pamilya ko, nagbuhay. May 6 pa raw sila na na trabahador dati na dito rin kumakain, natutulog, pero Oo. halos lahat naman 'yon kamag-anak Oo, din ni kamag-anak ko rin. ni Parang tatay. natulungan ko rin sila na Opo. magpunta dito sa Maynila para makahanap din ng ibang trabaho. Na na katanong ko po sa inyo, ano po yung opinion nyo sa nangyayaring pagbabago ngayon na katulad po nito na hindi naman sa hindi na tinatangkilik pero hindi na masyadong nakikilala dahil sa mga modernisado na po ngayon na Oo. mga bagay ba? Siguro masabi ko lang lahat naman may dulo, may katapusan. Kaya Opo. yung trabaho ko na lamination, siguro mayroon din katapusan kasi may papalit na Opo. panibagong. May magpapatuloy sa inyo Oo. tayo. Sa totoo lang, mahinang-mahina na. Sa makabagong panahon, mistulang pinutol ng modernisasyon ang tradisyong ito. Patunay na isa itong kulturang unti-unting kumukupas na tila'y larawang napag-iwanan ng panahon. Sana, hindi paganap na maglaho ang kasaysayang naging bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sana, hindi pa mabura ang kasaysayang pinaghirapang igapos at iimprenta. At sana, hindi pa ito ang huling laminasyon na kanilang ililimbag.